Sa isang bansang sagana sa likas na yaman tulad ng Pilipinas, ang sektor ng pangisdaan ay patuloy na nagbibigay ng kabuhayan sa libo-libong pamilyang Pilipino. Upang higit pang mapalakas ang industriya at tiyakin ang maayos na paggamit ng ating mga likas na yaman, inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang Fish Pond Lease Agreement Service. Isang programa na naglalayong bigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinong makapagsimula sa aquakultura. Sa ilalim ng Fish Pond Lease Agreement, maaaring magrenta ang mga pribadong individual at grupo ng mga pampublikong lupa para gawing fish ponds. Isang hakbang tungo sa mas masaganang ani at oportunidad para sa ating mga mangingisda. Ang Fish Pond Lease Agreement ay yung agreement ng secretary at ang applicant kung ito ay ma-approve regarding po sa lease or pag-rent ng public land o lupa ng gobyerno. Itong public land na to ay ito'y galing dati sa jurisdiction ng DENR. Kumbaga nito ay nirelease sa BFAR for fish pond purposes. Yung batas na nag-govern dito ay yung Fisheries Administrative Order number 197-2 Series of 2024. Ito po ay amended rules and regulations governing the lease of public land for fish pond and mangrove aquaculture. Mahalaga po ito sa ating increase of production. Hindi lang po mag-increase ng production, kundi dito pa rin po sa mga fish pond na to. So mahalaga po na kung kayo po ay may FLA, bukod sa legal na kayo na mag-upa ng lupa ng gobyerno, makakatulong pa po kayo dun sa pag-angat ng produksyon ng isda, pag-angat ng produksyon ng pagkain, hindi lang po dito sa ating komunidad o sa probinsya, maging sa buong bansa po. Sa pamamagitan ng programang ito, mabibigyan ng oportunidad ang kahit sinong maaaprubahan na nagnanais lumahok sa programang ito na kumita at magsimula ng isang palaisdaan na makakatulong upang maiangat nila ang antas ng kanilang mga pamumuhay. Since elementary pa lang ako, siguro dun sa nagkaroon na ako ng isip na nakikita ko yung pagmamanage ng tatay ko dito. Maraming naging development. Kung siguro ma-view ko lang sa inyo from the scratch, talagang zero. So sa ngayon, malaki na. Ay nagsimula po kami ng 1981. 25 years po, nakarenew ako ng isa. Ito po ikalawa na. Yung po 15 hectares yung maro sa General Luna. Ito 27. Kung wala akong parisdaan. At tapatin ko po kayo ng totoo. Magastos po ang magparisdaan. Ang istorya pang maidagdag ko dito, iniloan ko ito sa DBP. Nag-file ako ng 250,000 loan para lang mapabilis ang development ko. May alimango po, may bangos, saka lapu-lapo. Yan pong lapu-lapong yan, nag-culture ako by accident din. May Taiwanese na nagbuhan sa akin na magkuhan ako ng lapu-lapo. Kaya nung 203, ang laki po ng nagbenta namin sa lapu-lapo, parang natuwa ako sa nangyari sa lapu-lapo. At doon nga po, yun ang laging susi para ako mabigyan ng award, regional award di ako. Gumaganda naman ang takbo ngayon. Dati po ang bangus namin, dadalhin pa sa dosena. Napakahirap po pagdating doon, bagsak ang presyo, ay tracking, yellow. Ang ganda po ngayon, dito na lang binibenta. Kaya po yung bangus production, ina-accelerate namin din. Yung alimango namin, dyan lang sa Gumaka, binibenta. Hindi na kami namin na Manila. Ang lapu-lapu, ang dalang Manila kami, hindi pwede. Bukod sa paglikha ng kabuhayan, mahalaga ang Fish Pond Lease Agreement sa pangangalaga ng likas na yaman ng bansa.
Sa ilalim ng programang ito, hinihikayat ang mga nagnanais na kumuha ng serbisyo na ito na gamitin ang fish ponds sa paraang sustainable at responsable at tumutulong upang makapagbigay ng daan upang makagawa ng mga panibagong trabaho sa mga Pilipino. Earlier, basta may sahod lang sila. Pero ngayon, parang nagkakaroon na rin sila ng insentibo. Kasi it's not the loyalty lang itself but you have to, yung welfare ng So, siguro, na din naman niya na, nagbibigay na tayo ng incentive sa kanila para na rin naman sa gusto ring mabuhay ng mga tao. I think, marami naman siya natutulungan in terms of labor. Ang tamang pangangasiwa ng mga leased na fish pond ay nakakatulong sa pagpapanatili ng balansing ekosistema, pagbawas ng panghuhuli sa ating mga karagatan, at tinitiyak na ang mga yamang dagat ay mananatiling produktibo sa mahabang panahon. Ang totoo na po, kailangan po ang aquaculture. Kailangan po ang aquaculture dahil humihina na po talaga ang harvest sa dagat. Food production po talaga pong sinusundan po ang takbo ng mundo. Maraming magugutom gawa sa food product. Food security talaga. Nagpapasalamat kami, siyempre, dahil yung support ng government talaga. From province, region, and then, siyempre, down to municipality. Malaking bagay naman po yung naitulong ng DFAR when it comes to sa mga nag-ahandle ng FLA. Ang Fish Pond Lease Agreement Service ay hindi lamang isang programa, kundi isang hakbang tungo sa mas progresibo at mas sustainableng industriya ng aquakultura sa bansa. Sa pamamagitan ng pagkakataong ipinagkakaloob nito, mas maraming Pilipino ang nabibigyan ng kapangyarihan upang palaguin ang kanilang kabuhayan, mampanatili ang yaman ng ating karagatan, at maging bahagi ng solusyon sa mga hamon sa ating pangisdaan. Fisher Recipes, lutuing isda ng mga mangingisda. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mardy de los Reyes Montano, pinuno ng Cherries Fisherfolk Fisherman Cooperative. Welcome sa Balintang, Isugod, Quezon, Palawan. Dito sa Palawan, ang pinakapangunahing hanap buhay ng mga mangingisda ay ang pagsisiwid farming. Kaya samahan niyo po kami sa paggawa ng aming Fisher Recipes Seaweed Noodles! Gawa po ng seaweed noodles, ang unang hakbang po ay ang pag-puree ng seaweed. Ito po, ibababad po natin ang dried seaweed sa 5 araw at papalitan po siya natin ng tubig umaga tanghali hanggang siya maging ganito na po siya sa loob ng 5 araw. Talagain po natin. Salain po natin. Ito na po ang seaweed puree. Pwede na tayong gumawa ng seaweed noodles. Sa paggawa po ng seaweed noodles, ito po ang mga ingredients. 2 pirasong itlog, 1 kutsarang asin, 2 kutsarang star margarine, 1 tasang seaweed puree, at 3 tasan ng all-purpose flour. At ito ay makakagawa po tayo ng 1 kilong seaweed noodles. At optional naman po ang paglagay natin ng leheya o lye, pampatag, pampakinang, at natural na preservative. Ito na, sisimulan na po natin ang paghahalo.
At ngayon, nakagawa na po tayo ng dough. Ipakilala ko po sa inyo ang aking kasama, Maricel Palceso, Dexibel Pilapel, at sila po yung maghihiwa ng ating dough para pahaparin po. Alam niyo ba na ang seaweeds ay mayaman sa vitamins and minerals, antioxidant, and iodine? Dahil sa seaweeds noodles, malaking tulong pa ito sa aming mga kababaihan at naging katuwang po kami ng aming mga asawa sa pangisdaan.